biblical wisdom to prosperity. Sino po dito ang gusto pong mag-prosper? Of course, you are prosperous in the inside of you. You are complete, perfect, wealthy, and righteous, upright, holy, accepted, pleasing in the sight of God, in the inside, in your spirit. Lahat po ng bagay na kaya nating isipin na nakakalugod sa Diyos ay nasa sa atin po. Everything is already been deposited in the inside of us. At yan po ang katotohanan sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. We're not trying to be righteous, we are already righteous. We are not trying to be holy, we are set apart in Christ Jesus. We are holy. We're not trying to please God with our own works, with our our doings. The Lord is pleasing at us the moment we put our faith in Christ Jesus. And of course, the manifestation of those goodness, righteousness, the good works will follow as long as we keep our mind obedient and believing to the Word of God. No? Actually, in our believing, we are already obeyed. In our believing, we are already obeyed, and the manifestation will follow. Okay, now, ang isa po sa diniposit ng Lord sa atin is the prosperity in the inside of us. Ang sabi po doon sa Deuteronomy 8:18, ito po yung pangako ng Panginoon. No? Simulan natin sa verse 17. Deuteronomy chapter 8 verse 17. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Lalong-lalo na yung mga pinagyaman ng Diyos, nagkaroon po kayo ng kayamanan, ari-arian, mga properties na yan, kaperahan, or anything that you acquire because of your diligence or your kasipagan. You must recognize, my friend, that God provides the power for you to produce wealth. Pakisulat nga po ninyo dyan. God provides for me the power to produce wealth. The ability to produce wealth. So if you have accumulated blessing right now, you have a good house, lands, or cars, or anything that you have, farms, hacienda, o ano mo meron ka ngayon, kapatid, maging yung family mo, mga children mo, at sa lahat ng itinuturing mong kayamanan, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pagpapalang yan. And also, God has given us the ability to produce wealth. Remember, sabi ni Lord in verse 18, Deuteronomy chapter 8, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. See? Ang mga Israelita po ay pinagpapala ng Diyos. Binibigyan ng Diyos, nagkakaroon sila ng wisdom to produce wealth because God gave them the ability. God empowers them. God gave them great and brilliant ideas. So, sa Diyos po nanggagaling ang mga yon. Sa mga Israelita yon. Pero sa ating pong mga mananampalataya kay Kristo, kasama po tayo sa covenant na yon ng Diyos kay Abraham. Sapagkat ang pangako ng Diyos, yung sabi niya rito, it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant. Ayan. Ito po'y kinukumpirma ng Diyos ang kanyang covenant. At ang covenant na yan ay pangako niya kay Abraham. So, ang mga Israelita po ay lahi ni Abraham by pedigree. Ibig sabihin, by blood, by lahi. Okay? Pero tayo naman ay naging kabahagi sa covenant na yan sapagkat tayo naging kabahagi o naging lahi din ni Abraham because of faith. In Galatians chapter 3 verse 7 says, we become the descendants of Abraham because of faith in Christ Jesus. Ikaw ay naiugnay kay Kristo, ako ay naiugnay kay Kristo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. At dahil po dyan,
ang lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, dumadaloy din sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. So believe me, or believe the Word of God, you are empowered to produce wealth. You have the ability to produce wealth. Kasi nga, dito dapat magsisimula no? Na ang abilidad ay nanggaling sa Diyos. Ang kapangyarihan to produce wealth ay nanggaling sa Diyos at ikaw ay meron yan sapagkat binigyan ka ng Diyos because of His covenant kay Abraham na napasa atin dahil sa ating Panginoong Hesukristo. You understand me? Oh, glory to God. God's covenant to Abraham at lahat ng kanyang mga lahi, kaya ganyan po, nangyayari po yan sa mga Israelita. Grabe po ang wisdom. Actually, karamihan po sa mga billionaires, no, and even billion-dollar people ay mga Jew na nasa Amerika o nasa iba't ibang bahagi po ng bansa ng mundo. Because God has given them the power to produce wealth. And now, we Christians become a part of this covenant because of Jesus Christ. Kaya kinakailangan magsimula muna sa paniwalaan mo na meron ako nito. I have the ability, I have the power to produce wealth because I belong to this covenant of God to Abraham. Okay? Diyan magsisimula. Dahil kung hindi mo ito tatanggapin o hindi mo ito i-recognize, ibig sabihin, po pwede mong sabihin yung sinasabi po dun sa verse 17 that my power and my strength of my hands have produced wealth for me. You may say for yourself. But, sabi dun sa verse 18, remember the Lord your God. So, God is the one who gives you the ability. Now, paano ngayon? Paano tayo ngayon? Ano ngayon yung biblical na wisdom for us to produce wealth? Okay? Number one is this. Acknowledge God as the source. The source of all blessing is God. Because God is the owner of everything. In Psalm chapter 21 verse 1 says, the earth is the Lord and everything in it, the world and all who live in it. Maski po yung mga lahat ng mga hayop, all animals, no? Maski nga yung mga insekto, ang sabi po ng Psalm chapter 50 verse 10 and 11 ay lahat yan, pag-aari ng Panginoon yan. So, dahil pag-aari ng Diyos ang lahat, we need to have a mindset of stewardship. Ikaw ay steward ng Diyos. Ang ibig sabihin ng steward ay tagapag-ingat, no? Tagapag-alaga. You are the caretaker of God's property. Anumang bagay, anumang yaman na meron ka, ay galing yan sa Diyos. It is God's property. You are just a steward. Okay? You need to recognize that God owns everything and you are a steward of the resources of your care, not an owner. Ano, ito pong maganda, no? Hindi lang ikaw ay sweldohan na steward. Kasi, alam niyo, yung mga tagapag-ingat po dito sa lupa, halimbawa, ginawa ka pong tagapag-ingat ng yaman ng isang tao, sinusweldahan ka lang. Pero ito pong maganda dito sa atin, no? Ikaw ay tagapag-ingat sa yaman ng Diyos na nasa sa iyo. You need to recognize, give God a portion for every increase that you have. Kasi sa Diyos lahat yan eh. Di ba? Ang galing. Ang laki ng porsyento na para sa iyo. Pero ito po tatandaan mo. Yung binigay mo sa Lord at saka yung maiwan sa iyo, sa Diyos lahat yan. Ikaw ay tagapag-ingat lang. So liable po tayo kung paano natin ginagasta o saan natin dinadala o paano natin minamanage yung pong mga ari-arian na binigay o ipinagkatiwala ng Diyos sa atin upang ingatan, upang alagaan, palaguin. Okay? Now, in our blessing, we need to be dependent on God. Have dependent on God. You have to trust in God for financial direction and wisdom rather than relying solely on your own understanding. Kinakailangan natin dito ang dependent kay Lord.
Trust the Lord completely, sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5. Trust the Lord completely and don't depend on your own knowledge. Okay? Verse 6. With every step you take, think about what He wants, and He will help you go the right way. So, ito po yung pong unang dapat nating tandaan. God is the source of all blessing, and everything that coming to you, you are a steward. Ibibigay lamang ng Diyos sa atin yung kaya nating alagaan, kaya nating palaguin. Iba-iba man ang maibigay sa atin, pero ano man yung darating sa iyo, kung ikaw ay nagkakaroon ng tamang pag-aalaga, dadagdagan ni Lord yan. Kasi kapag nakikita ni Lord that you can handle it, you can steward of it, you can till it, you can grow on it, ay kapatid, sabihin ko sa inyo, anumang bagay na kaya mong i-handle, lalo pang palalaguin ng Panginoon. Ba? Naalala niyo yung sinasabi po ng nung binigyan niya ng talent? Yung binigyan ng 5, binigyan ng 2, at binigyan po ng 1. Oh, yung 5 lumago. Yung 2 lumago rin, nagdoble. Yung 1 lang ang binigay, wala, hindi nag-prosper, itinago lang. Oh. Natuwa ba ang Diyos doon sa binigyan ng 1 talento pero hindi po niya ikinalakal? Hindi po ito nag-prosper? Hindi. Pero natuwa ang Lord doon sa binigyan ng 5. Kaya dahil sa ito po'y kinalakal niya, binigyan pa niya ulit ng another 5 pa. So, ibig sabihin, 100% nag-multiply. Okay? So, ganyan po ang Panginoon. Kaya, ang tanong, ano at ilan, gaano karami, gaano kalaki ang kaya mong i-handle na pag-aari ng Panginoon? Okay, so, you must be ready for that. Kasi kung wala ka pong kung wala ka pong kakayahan, hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon 'yan. Mawawala din 'yan. Kaya nga hindi ko makalimutan yung sinabi po ng isang pastor, bishop na kaibigan ko, narinig ko po siya. Sabi niya, ang mga perang dumarating sa inyo, lalo na kapag merong malaki na dumating sa iyo na kaperahan, at ito po'y nawaldas lang sa isang iglap. Medyo tumagal sa iyo siguro ng mga 1 taon, 2 taon, pero nawala. Nagtapos ka na lubog sa utang. Ibig sabihin, hindi ka pa handa na mag-manage ng kaperahan ng Diyos. Ibig sabihin, you cannot handle it. You cannot be a steward of that much amount of money. So anything na nawala sa iyo, ibig sabihin, hindi mo pa kayang i-handle. Okay, so back to zero ka. Kasi kung ano lang yung kaya mong i-handle, kaya mong palaguin, yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya kapatid, kinakailangan mag-excel ka. Mag-excel tayo. Mag-aral tayo. Actually, ang mga tao sa mundo, magagaling sila how to manage and how to multiply. Pero ang mga tao sa mundo ay may kaparaanan in their ways. Pero ngayon, ang titingnan natin, ano ba ang kaparaanan ng Bible? Para tayo po ay magkaroon ng a multiplied blessing. Kasi we have a wish, no? Dami nating mga wish. Lord, sana magkaroon ako ng ganito. Sana magkaroon ako ng ganito. Hindi puro wish lang. God wants you and God empowers you. God already gave you the ability and the power. Pero hindi puro wish lang. Meron pong biblical wisdom dyan. Una is, diligence work. Ibinigay ng Diyos sa atin ang pagiging diligence. Biblical po yan. Work hard diligently as, yung laziness leads to poverty. Yun namang honest work and steady work brings profit. Sabi po sa Proverbs chapter 10 verse 4, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. O biblical yun.
Hindi ibig sabihin po na nagwi-wish po tayo, how would we accumulate wealth, how would we have that prosperity to manifest. Eh may abilidad ka na eh. Binigyan na tayo ng Diyos ng ability. We are already empowered. Even the wisdom. Eh kaya lang kapag hindi ka kumikilos, hindi ka gumagawa, eh walang mangyayari. Ang sabi po ng Psalm chapter 1, verse 6, God bless all the works of your hands. Eh kung hindi gumagawa, hindi kumikilos yung kamay, eh di walang pagpapalain. Tapos sabihin natin, bakit kaya ako'y pinagdamutan ng pagpapala ng Diyos? No, the Lord bless you. The Lord empowers you. Kaya lang, kailangan mong kumilos, gumalaw. Okay? Proverbs 14:23 says, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang ibig po sabihin yung puro salita, and yan, nandun ka lang sa kapitbahay, nakikipagchismisan, hindi ka naman kumikita. Okay lang kung kumikita ka dyan sa ginagawa mo. Di ba? Hindi ka maghihirap. Pero kung nagpapalipas ka lang ng oras, nagsasayang ka lang ng oras, you are wasting money, ay gold, because time is gold. Alam niyo ba na every wasted time is a wasted gold? So precious. Na ibig sabihin po yan, ang hindi po nagpo-prosper, hindi po namumunga na oras na ating pong inilalaan o sa anumang pinaglalaanan natin, kung hindi kumikita yung oras mo na yan, ibig sabihin, you are wasting your gold. Kaya, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang. Ngunit, ang puro chismis, salita, or pakikipagkapitbahay, pakikipagmarites, na wala namang income. O, di ba? Ang bunga ay kahirapan. Kapatid, you need to discover something for you. And that is, you need to have a skill. Kasi nga, lahat tayo binigyan ng Diyos ng skill. Para nang sa ganon, gamitin mo yan. Okay? At yung skill na yan, yun yung pagdadaanan ng profit. Okay, titingnan po natin, si Jacob na lang. Ano ang naging trabaho ni Jacob? Paano pinagyaman ng Diyos si Jacob? Sa magitan po ng pagtatrabaho, pangangalaga po ng mga kambing o lahat ng kahayupan ni Laban na kanyang naging manugang. No? O, naging biyanan pala. Lahat ng kayang kahayupan, kahit nga dinadaya siya ni Laban eh. Binigyan ng Diyos ng wisdom si Jacob. Kasi dinadaya. Naglingkod ng 7 taon para mapangasawa niya si Raquel, hindi po binigay. Ang ibinigay po ay si Leah. Ano? So sabi po ni Laban, maglingkod ka another 7 years para mapangasawa mo yung si Raquel. Nung napangasawa niya, tapos habang 7 taon yun there is 14 years of service. At ang magiging sweldo nitong si Jacob ay yung mga hayop na batik-batik. Samantalang ang ipinapanganak, kundi puti, itim. Kung batik-batik sa kanya, majority po yung yung itim tsaka puti. Binigyan ng Diyos si Jacob ng wisdom. Kapag ka po naglilihi yung pong mga hayop, yung mga tupa o yung mga kambing, ay kanya pong nilagyan po ng batik-batik yung mga kahoy sa paligid, iba-ibang kulay. Kasi kung anong pinagmamasdan mo, nagiging ganun ka. Kung ano yung lagi mong pinagmamasdan, nagiging, when you behold Christ, the glory of the Lord will come upon you. Ganun din, when you behold or titigan mo yung isang bagay, magiging ganun ka. So ganun po ang nangyari, wisdom yun kay Jacob. Kaya, dumami po ang mga batik-batik na naipanganak sa mga hayop. Kaya yumaman si Jacob. So paano pinagyaman ng Diyos si Jacob? Yumaman siya, una, because of diligence work. Naging masipag siya. May 14 years siya na nag-aalaga ng mga tupa hanggang dumami. Tapos, wisdom. Kaya nga po yung wisdom na yan comes from God, mga kapatid. Okay? Ikaw din naman, you have a skill. So just pray for God's divine favor, divine connection. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, mga kapatid,
I just pray to God for divine connection. Diligence work. And sharpen your blade. Alam mo ba, the blade is our skill. Ano yung kinagigiliwan mong gawin? Kaya sabi ko nga, kung ano yung skill mo, masaya ka na ginagawa mo. At hindi ka lang masaya. Expertise mo yan at yan po ay iyong kinagagalakan, kinagigiliwang gawin, madali pa sa'yo. Kasi nga, skill mo yan eh. Kaya, develop a skill. Kung wala kang skill na makita, kaya nga po tayo nag-aaral para magkaroon ka ng skill. Like for example, welding. Hindi ka na marunong mag-welding, pero nag-aral ka, and then pag-usahin mo yan. Sa araw-araw na ginagawa mo, pag-usahin mo. Kung driver, pag-usahin mo pagdadrive na maayos, disiplinado. Kung ano man po yung skill mo doon po sa computer, then pag-usahin mo yan. Kung pagluluto, pag-usahin mo yan. Mag-develop ka pa ng mas marami pa. Develop your skill. Sabi nga, sharpen your blade. Alam niyo ba ng isang taong skilled ay nagtatrabaho? Sabi po ng Proverbs 22:29, no? Someone is skilled in their work, they will serve before kings. Nagtatrabaho sila doon sa kaharian. Nagtatrabaho po doon sa White House. Nagtatrabaho sa mga mayayaman na mga tao. They will not serve before officials of low rank. Bakit? They develop the skill. Merong nagluluto na pinagluluto niya yung pong normal na tao lang. Pero meron ding nagluluto, pinagluluto niya yung mga hari. Bakit? Yung skill niya eh. Kinukuha po yung skill. Alam niyo ba, mga kapatid, that the man filled with the Holy Spirit, the first man filled with the Holy Spirit was given the ability with intelligence and empowered with skill. Yan po si Bezalel. Ang sabi sa Exodus chapter 31, verse 1 and 2 and 3, sabi rito, sinabi ni Yahweh kay Moses, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. So, ibig sabihin, when you are filled with the Holy Spirit and God give you wisdom, your skill will be sharpened. Kaya ask the Lord that whatever skill you have, yun po ay mahahasa. At kapag ito'y pinuspos ng Espiritu Santo, the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, your skill will become a way of the Lord for the blessing to come into your life. Okay? So, sa pagtuturo, kung ikaw po may skill sa pagtuturo, huwag kang mag-dependent sa iyong kakayahan lang. Mag-dependent sa karunungan mo lang. Dependent ka doon sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Dependent ka sa Diyos. Lagi mong iuugnay ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. And ask God for wisdom. Alam niyo, if you are filled with the Holy Spirit, your skill will prosper. Your skill will be sharpened. At kapag na-sharpen po yung skill mo, mga kapatid, yan ang way ni Lord. That is the biblical way the blessing will flow. Hallelujah. Kaya, sabi dun sa mga ngaral, chapter 10, verse 10, ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Kapatid, eto po. Kailangan natin na hasain ang ating pong palakol, ang ating pong skill. Kailangan nating mag-aral. Practically, you don't need capital to start. Kasi sinasabi ng iba kung bakit di makapagsimula ng isang bagay. Kasi nga, wala naman akong pera, pastor, para makapagsimula. Sa panahon natin ngayon, napakapalad tayo. Kasi anything that you want to learn, you can learn it in YouTube. You can learn it in social media. Okay? Ang dami nating, kung talagang gusto mong matutong mag-excel sa pagluluto, mag-excel sa sales, mag-excel sa anumang bagay na gusto mong matutunan ngayon, you can start even without capital. Kailangan mo lang dito ng diligent or determination
na mahasa ang iyong skill. Hasain mo ang iyong skill sa pamamagitan po ng learnings or pag-aaral. Patuloy na pag-aaral. Ang dami pong free diyan po sa YouTube. Natutuwa po ako sa isang ating pong tech ngayon, si Japet. Kasi nung nagsimula siya doon sa church, talagang nandun lang, naka-sidetrack lang siya, very silent young man, no? At parang wala siyang maitutulong para po sa pag-unlad, no? Pero alam nyo, sa ngayon, very technical po lahat ng ginagawa niya. Alam niya kung paano i-operate lahat, mga sound system, yung pong videos natin, yung pong mga ATEM natin. At now, nakakapag-edit siya ng mga, ang dami pong mga pwedeng i-edit dyan po sa ating pong dito, sa computer, no? Sabi ko, saan pa natutunan yan? YouTube lang, pastor, sabi niya. So, ibig sabihin po, pwede tayong matuto dyan sa YouTube. Actually, even I, no? Hindi naman ako kagalingan. Kaya lang, natuto ako. Wala akong pera para pumasok sa school, no? Doon sa editing, hindi ko alam. Natututo lang po ako sa mga editing. Kaya yung pong mga ini-edit po natin dyan, ako lang po mismo ang gumagawa. So, ibig sabihin po, natututo tayo sa isang bagay na po pwedeng maging pagpapala sa iba. And then meron din po tayong isang tech, no, na naturuan. Nag-excel siya sa kanyang mga bagay na ginagawa sa church. Nag-excel. Ngayon po, trabaho niya. Trabaho siya, may umupa sa kanya na kumpanya, nag-excel po siya doon. So kung ano po yung skill mo ngayon, kapatid, paghusayin mo yan, and ask the Lord to anoint, empower that skill, and that skill will become a channel of blessing to come and overflow into your life, my friend. Kaya, yan po ang una nating pong gagawin. At dahil wala na tayong oras, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan bukas. Okay? We can learn a lot more what is the biblical way for us to prosper. No? So ngayon, umaga, natutunan natin lahat ay galing sa Diyos. God already empowers you with ability to prosper at lahat ng galing sa Diyos. Merong man darating sa atin, we need to acknowledge that that is of God. And number 3 na natutunan natin is maging diligent ka. Maging masipag, masinop, at i-develop mo yung skill mo. Patuloy na mag-aral. Kaya nga huwag niyong sasayangin yung kung halimbawa meron kayong mga pagtitipon na kinakailangan na matuto ka, dun ka. Yun po yung mga oras na hindi talaga nasasayang kasi meron ka natututunan. Huwag nating sayangin ang ating oras sa mga bagay na wala nating natututunan. Don't waste your time with the things that you are not learning, or you are not increasing in knowledge, or you are not you don't know anything, yung hindi ka nag-i-increase yung knowledge mo. Lahat ng bagay dapat na ating pong pinaglalaanan ng oras panahon, lalong sa inyo mga kabataan, at ituro natin yan sa kanila mga nanay, mga tatay, at maging tayo po na merong edad na, kailangan bawat araw, sa bawat oras, lahat ng ginagawa natin ay dapat nag-i-increase tayo. Nagkakaroon tayo ng knowledge, nahahasa yung skill natin. At yan po ginagamit ng Lord para dumaloy ang biyaya at pagpapala. You don't know business and you want business, then pag-aralan mo yan. Pag-aralan mo yan. At makinig ka sa mga tao na meron pong experience na nandoon sa tugatog ng tagumpay. At tayo pong lahat ng mga Kristiyano magtulungan to develop the skill of everyone. Amen?